Hello Aquarius! Welcome muli dito sa iyong reading. By the way, timeless reading to. Kung kailan man makarating sa iyo, nung part man ng month yan, valid pa rin yan. Thank you so much, Aquarius, for being here para manood ng reading ko. Salamat sa patuloy na pagsuporta. So, bye-bye. Matagal ka man dito or bago pa lang. Ilatag muna natin lahat ng cards mo and then mamaya pag-uusapan natin isa-isa. By the way, dun sa mga nagtatanong kung ako din si Teen Arcana, yes, ako rin po yun. Yung purple tin ko, nag-iisa lang po yun. Maliliit lang yung letra at may check sa dulo yung purple tin. Pag wala pong check, hindi po ako yun. Okay? Hindi ko po kayo i-chat, hindi po ako magme-message sa inyo, hindi ko po kayo i-friend request. Yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. Please take note. Marami nang nauuto sa ganyan. Hindi nila tinatandaan yung mga sinasabi ko. Sa panahon ngayon, dapat alam niyo na yan. Marami kasi talagang mga ngayon, scammer. Pwedeng may Sagittarius dito. Pwede rin may mga air, Gemini, Libra, Aqua. Taurus, pwede rin naman. Scorpio, pwede rin. Or Leo energy. So, unahin na natin tong bat, no? Ingat ka lang daw. Sagittarius tuloy. Correction, Aquarius, ingat ka daw. Kasi may mga enemies sa kapaligiran mo. Take care. Enemies are working against you. May mga kontrabida sa paligid. May mga possible na danger, threat, kontrabida dyan. Boot is about pagdo-double time para ma-reach mo yung specific target or goal mo. Kailangan mo daw mag-double time, mag-increase ng iyong efforts kung talagang gusto mong magkaroon, kung meron ka talagang something na tina-target. At ang ganda, may archway ka rito. Ibig sabihin, meron na namang mga bagong opportunities ang darating sa'yo, mga bagong possibilities na naman. Oo, pwedeng may mga new path na naman na magbubukas, no? So, ang ganda niyan. Gate yan, gate, archway, and new path possibilities. Take note, plural yung mga yan. So, pwedeng hindi lang isang pagkakataon yung darating sa'yo. Maraming possibilities ang pwedeng mangyari. Okay? Pwedeng magbago yung mga bagay-bagay, pwede kang swertihin, alam mo yun. Ram, itong tinutukoy nito, kung sino man ito, ikaw o yung person na nakakadil mo na matigas ang ulo. Aggressive or matigas ang ulo. Minsan, hindi naman to negative. Minsan parang ang sinasabi lang netong card na to, may mga times na kailangan din natin to. Hindi ko sinasabing always, take note. I repeat, minsan. Minsan, kailangan din nating maging aggressive. Minsan, kailangan din nating maging persistent. Feeling ko lang. Yung stubbornness na yan, minsan pagiging persistent yan. So, depende na lang sa situation nyo, ano yung paano siya nagre-resonate sa sitwasyon ninyo. Okay? So, meron kang trust the signs. Grabe naman to. Ang clear ng message, ang powerful naman ng message para sa iyo, Aquarius, no? Trust the signs at saka divine intervention nagkatabi, nagkasama sa reading mo.
Mukhang merong malupit, matinding divine intervention na paparating sa'yo, Aquarius. So, be prepared for this. Kasi ito yung magbibigay sa'yo, mag-open ng path opportunity. Remember, may binanggit dito, opportunities, path, possibilities. Ito yung divine intervention na to. Kaya, pay attention kang mabuti sa mga signs, sa guidance ng divine na ipapadala sa iyo. For sure, ayan o, merong messages dito na matatanggap mo. Kapag divine ang nagpadala, magiging very clear yung message sa iyo, hindi ka mako-confuse, remember that. Pero pag padala ng kalaban yan, ko-confusein ka. Mafe-feel mo yung difference. Magaan, very clear ang mensahe. Pagka ganun, galing sa divine yun. Pero pagka ang pinadala sa'yo, magulo, ma-anxious ka, hindi yun galing sa mabuti. Galing sa kalaban yun. So, know the difference. Kailangan ma-feel mo yun. Siyempre, mag-pray tayo. Mag-pray ka. Para ma-discern mo. Pero yan, clearly ipapadala sa'yo. Yan, merong some kind of signs, messages, divine intervention on your way, coming your way, unexpected guidance, universe stepping in, mangingialam yung divine, mangingialam yung universe dito sa sitwasyon mo. And you will be saved just in time. Okay, tandaan mo yung mga powerful messages na lumilitaw dito sa baraha mo. Mukhang it is something major. Plastic smile, no? May mga plastic dito. O, kasi nga lumilitaw nga yung itong enemies kanina. So, hindi na ako magtataka. Lumabas na yan. May mga plastic dito sa paligid mo. No? Fake friends. Fake people. Nakangiti sa harap mo pag nakatalikod. Nakaamba yung kutsilyo sa likod mo. Traitor pala. Plastic pala. Peke pala. Nag-hide lang sa ngiti, nag-hide lang sa kabutihan, chorba. Alam mo yun? May expose din yan, huwag ka mag-alala. So, meron ditong clickbait. Nako! Pinapakagat ka lang. O, ito sa love life man ito, o mga ibang kakilala mo, mag-ingat ka, huwag kang magpapa-clickbait. Huwag kang magpapabiktima, huwag kang magpapabudol. Yun lang yung ibig sabihin nun. Huwag kang magpapadala, magfo-fall sa pain nitong tao na to or mga tao na to, kung sino man to. Kasi binibait ka lang eh. Pero ang totoo nun, empty promises lang ang mapapala mo rito. O naman tong bagay na to, it's not what it seems. Kung person yan, ganun din. This person is not who or she seems to be talaga. Pinapakagat ka lang. Okay? Ingat dun sa mga ganong offer. Naku. O, yung mga online, yung mga clickbait, meron naman talagang mga ganyan eh. Pero minsan tao rin yung clickbait, di ba? So, sun card, I think positive pa rin naman yung sun card kahit nakabaliktad dyan. Medyo, hindi lang ganun kasing lakas nung upright, pero tingin ko this is still positive. Meron talagang something dito na magkakaroon ng clarity, magshe-shed yung light with the sun card. Or maybe baka energy mo lang to na parang hindi ka ganun ka ang nafe-feel ko is parang hindi ganun ka-excited. Hindi ka, parang siguro ikaw to, yung feeling mo na hindi ka ganun ka-excited about something. Pero still positive. Oh, meron ako nafe-feel dito na energy na parang kulang sa energy. Parang nagiging matamlay o literal talaga na kulang sa araw. Diba sabi nga nila, halaman man yan o tao. Minsan pag hindi naaarawan, kulang sa sigla. Basta,
Hindi naman dahil sa negative na yung kinalalagyan sitwasyon, pero parang may something na kulang para lang ma-boost yung energy ba. Ayun, yun nafe-feel ko eh. Baka yun lang ang kulang. Baka yun lang talaga yung kulang. Kailangan mo lang lumabas-labas, kailangan mo lang i-appreciate yan. Kasi merong something dito na hindi ganun ka-happy, ka-energetic eh. Ikaw man yan or sa love life, whatever. Yes, someone here is hindi ganun ka-okay. Not so okay. Hindi bad, hindi miserable, hindi bad, pero hindi ganun ka-good, hindi ganun ka-happy, hindi ganun ka-okay, di ba? Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Oh, kasi pagod na ako. Basta, hindi ko sinabing miserable, pero hindi ganun ka-okay, hindi ganun kasigla, hindi ganun ka-good mood, alam mo yun yung nafe-feel ko, energy. Oh, kulang lang sa araw yan, kulang lang sa labas yan, alam mo yun, kulang lang sa physical, magpa-araw din, paminsan-minsan, lumabas-labas din, mag-take a break din, alam mo yun. Siguro, kailangan lang magkaroon ng mga activities para ma-boost yung energy. Mag-iba yung tone, yung energy sa paligid. Kasi yung mga bagay na yun, nakaka-apekto yan sa mood natin minsan. So, sabi nga nila, magandang naaarawan ka kasi nag-ano siya ng nag-activate siya sa katawan natin ng positive, kumbaga, good hormones, yun. Oxytocin, ewan ko ang tawag doon, para makatulog ka daw ng mahimbing, kailangan naaarawan ka rin, physical ka rin, parang ganun. So, whether ito ikaw, yung mood mo, yung relationship, kailangan talaga ng exercise sa lahat ng bagay. Oo, para hindi tamlay-tamlay, alam mo yun. Kailangan din minsan ng action, adventure, alam mo yun. Yun yung nafe-feel ko din. With the tower, meron talagang something dito na ma-expose, no? Itong kombinasyon nito. Powerful, parehong major cards yan. Mukhang meron something na masisiwalat dito. Pwedeng ikaka-surprise mo yan. Or ihihit ka ng tower kasi yun yung divine intervention na yan na talaga ang lakas. Promise. Wake up call, divine intervention, shake up. This is something na hindi mo na talaga pwedeng takasan, iwasan yan. Sa relationship mo man yan, sa personal mo, o kung saan. May gate na naman, kung titignan mo talaga, lakas na energy ng mga archway gate. Merong something na magka-crack open, merong something na magbubukas para sa iyo. Pwedeng kamalayan mo yung nagbubukas, pero pwede talagang this is a new way of living na talaga. Pwedeng bagong buhay, bagong pananaw. Kasi nga, doon yung divine intervention, tsaka tower, at tsaka archway. So, pwedeng iba sa inyo, pwedeng panibagong buhay, panibagong love life, panibagong career, panibagong ikaw. Ang lakas ng nakikita ko ng nafe-feel ko rito na ang laki ng magiging impact netong power na to sa'yo, yung divine intervention na yan, sapat para baguhin yung buhay mo Parang magkakaroon ng ng redirection, bagong path. Ano ba tawag dito? Redirection, binanggit ko na Meron something dito na magi-emerge after ng tower. Yun yung nafe-feel ko. Parang alam mo yung phoenix, parang rebirth, parang ganun ang dating sa akin. Transformation yan, feeling ko lang. Kasama na yung wake up call doon. Oh, finally makakalaya ka na dito sa 8 of Swords na to. Yun yung magpapalaya sa'yo, itong tower at saka divine intervention. Yun din yung itong world ang magbubukas ng panibagong chapter sa'yo. World card, completion, graduation, and leveling up.
And new chapter na rin to. All in one. Nandun siya. So, in general yan. Sa buhay mo, sa career mo, sa love life mo. May mga bagay dito na hindi talaga uubra, Aquarius, kung ako tatanungin sa temperance. Huwag mo nang ipilit. Oh. Meron something dito. Feel ko person to. Person. Baka talagang hindi kayo para sa isa't isa. Sa ngayon. So, yan yung mga messages for you. Peace, babush.